Magandang umaga, tanghali, gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera at dito pa rin sa special coverage ng Current PH sa mga kaganapan sa ating bansa ngayon. Okay, noong November 30 po, nagkaroon ng dalawang rally, no? Yung rallying maliit dyan sa EDSA Shrine at yung medyo malaki-laki dito sa Mendiola patungo ng Malacanang, no? At dyan din sa Liwasang Bonifacio. So, ginunita po natin ang ika-161 anibersaryo ng kapanganakan ng ating Supremo, Andres Bonifacio. Ngayon, ang topic po natin ngayon, kung buhay kaya si Andres Bonifacio, kaninong rally siya sasama? Doon ba sa EDSA Shrine na mga Duterte supporter o yung mga progresibo na pumunta dyan sa may Mindiola? Okay. So, ano ba ang criteria ng ating Supremo? Bilang Supremo ng Katipunan o pinuno ng Katipunan, siyempre, susunod siya doon sa sinasabing kartilya o paniniwala, no, ng Katipunan. So ano bang paniniwala ng Katipunan? Sang-ayon sa aklat po ni Hermenegildo Cruz na inilathala noong 1920s, ito yung kartilyang makabayan. Malinaw po sa mga naniniwala sa Katipunan ang ganitong prinsipyo. Oo. Ang sabi niya, ang kabagayang pinag-uusig ng Katipunang ito, ibig sabihin ang layunin, ay lubos na dakila at mahalaga. Papag-isahin ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. So, ibig sabihin yan, mga kababayan, yung Katipunan, ang ginawa nila para sa kanila ay dakila at mahalaga. Ano ang dakila at mahalaga? Ang papag-isahin ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. So, hindi lang to para po sa national unity. Kumbaga, ang sinasabi nila yung loob at kaisipan. Ibig sabihin nito, dapat magkaroon ng iisang kamalayan ang mga tao, ang mga Tagalog. At yung Tagalog dito, hindi lang ito yung mga tao na ipinanganak dito sa isla ng Luzon, kundi na rin ito po mga tao na nasa Visayas at Mindanao. Yun po yung kanilang interpretasyon ng pagiging Tagalog o Taga-Ilog. Okay. So, ano yung dakila? No? Ano ang ibig sabihin ng dakila sa mga Katipunero? Sangayon pa rin sa kartilyang makabayan, ito po yun. Pag sinabi kang dakila, ikaw ay may mataas na kalooban na inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban naman ay inuuna ang pagpipita sa sarili kaysa sa puri. So, para sa isang naniniwala po sa Katipunan, mahalaga po ang puri kaysa yung pagpipita sa sarili. Ano yung ibig sabihin ng pagpipita sa sarili? Ito po yung pagyayabang mo, no? Pagmamarali mo sa ibang tao tungkol sa iyo. Yan po ay hindi gawaing dakila. Ang dakila po ay yung pag-uuna sa sarili, sa puri. Puri. Ano ba yung puri? Yung puri ng kalooban, puri ng kaisipan. Okay? Yun po yun, no? At ano naman po yung mahalagang mga gawain o adikain po ng Katipunan. Ang pagiging mahalaga po ay ito. Pag sinabi mong kabuhayan, ito po ay mahalaga o sa mga Katipunero. At ano yung kabuhayang ito? Ang dapat pinapractice mo bilang isang Katipunero ay yung paggugugol mo sa isang malaki at banal na kadahilanan. Banal at kadahilanan. Kung hindi po malaki at banal yung kadahilanan mo o bakit, for example, pumupunta ka dyan sa mga ganyang kilusin, sa mga rally at mga demonstrasyon, kapag hindi malaki yon at hindi banal, para kang yung ginawa mo ay parang kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. So, damo, walang lilim. Ano ibig sabihin nun? Walang halaga. Kung damong makamandag, ibig sabihin, mas
sira ka kaysa sa nakakatulong ka sa taong bayan. So tingnan natin, no? Tingnan natin, ipunta natin dun sa dalawang criteria na yun. Dapat unahin, dakila at mahalaga. Yung pagiging dakila, pag-uuna sa puri kaysa sa sarili. At yung mahalaga, dapat yan malaki at banal. Okay? O, tingnan muna natin yung nangyari dyan sa EDSA Shrine. Ito po. Anong pansinin ninyo? Maliit pa yan. Baby buhayo. Hello mga kabayan, gusto kayo? The Wonders Philippines mga kabayan. Marami sa vlogger nila. Lahat nandiyan sir. Nandito rin lahat sir. Hindi ko lang alam sir. Bahay lang din alam ko. Salamat sir. Dolomite pa sir, diba? Tatay-tigong pa. Ayan na. May dalang malaking bandila dito. Kaso ilang daanan po ha? Daanan po. Yan, pati yung mga naglabasan na rin sa mall, yung mga Okay, kung mapapansin niyo po, yung rally po ng mga Duterte supporters, ang sinisigaw po nila dyan, ay protektahan si Vice Presidente Sara Duterte. So, ibig sabihin, personality-oriented po. No? Hindi yung sila kumbaga, ang sinisigaw nila dyan ay Duterte at protektahan nga itong si Vice Presidente Sara Duterte sapagkat sa paningin po nila ay binibiktima po ng kasalukuyang administrasyon. Dumako naman ho tayo. So, iyan ang pananiwala nila, no? Pag-uuna doon sa sarili, kumbaga, nasa inyo ho yan. Subscribe and like, no? Kung tama yung analysis ko na inuuna nila yung sarili nila kaysa doon sa puri. So, ano yung puri? Yung puri ho kasi, in this time and hour, ang ibig bugang sabihin yan ay yung kalagayan ng ating bansa. So, makikita niyo po doon sa aksyon nitong isang grupo, sila ho'y pang-proteksyon doon sa kanilang iniidolo na mga Duterte. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte na sa paningin nila ngayon ay biktima ng sistema. O panoorin naman natin itong naging medyo magulo, no, na rally dito sa Menjola. Okay, sangayon po doon sa mga rallyista dyan, sila po ay nagpunta doon sa Menjola upang, number one, ipanawagan sa pamahalaan na taasan yung sahod. No? Sapagkat ngayon, marami pang mga kumpanya sa kabila ho ng kautusan ng mga regional wage boards, hindi pa ho nagtataas ng sweldo. So, number one. Yung number two, kasi na-review ko itong clip, despite ng gulo dyan, ay may mga kabataan ho dyan marami. No, na sila naman inananawagan na increase yung budget para sa edukasyon. At yung mga ilan nila nanawagan po ng pagpapatalsik nitong pamahalaan sapagkat hindi ho daw sumasang-ayon o hindi nakakatulong doon sa pag-improve ng buhay ngayon. So, ano sa palagay ninyo? Saan kaya sasama si Andres Bonifacio? Doon sa EDSA Shrine?
na binoprotektahan ay isang pamilya o dito po dun sa isang rally na ang panawagan naman po ay para sa kagalingan ng nakararami. No? Iwanan ko po yung tanong na yan, subscribe and like at mag-comment po kayo dito sa aming channel. Iwanan ko po kayo ng isang kanta, no, na likha, yung mga titik nito ay likha po ng ating Supremo, Andres Bonifacio, samantalang ang himig naman ay nilapatan po ng himig ito ng isang katipunero pa at kinanta ng Inang Laya. Pakinggan po natin.